graduate ka ba ng kahit anumang kurso, kung hindi ka ihintulutan ng Diyos, o makakita ka ng trabaho, hindi ka magkakatrabaho. Kaya lahat ng bagay na tinatangkilik natin, lahat ng yan ay galing sa ating Panginoon. Yun lang hinihinga mo sa araw-araw, di ba? Yung hangin na hinihinga natin. Kanino ba galing yan? Sa Diyos, di ba? Sa Diyos yan. Kaya lahat ng kakailanganin natin, siya ang nagbibigay. Di ba? Sabi ganon, sabi dito sa Lucas, chapter 4, verse 24, kapatid po natin, dito po sa screen, gawin ako sa pareha. Tignan niyo ang mga uwak, hindi sila nagtatadig na o umaagitan, wala nang imbakan o kamali. Ngunit pinapakain sila ng Diyos, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. So, tignan niyo po, di ba? Sabi ka nun, inihambing ng Diyos ang kanyang pag-aalaga sa atin o pag-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng isang uwak. Kasi di ba yung mga uwak, di ba, yung mga ibon na yan, hindi naman sila naghahanap buhay, di ba? Pero makikita natin, hindi sila nagugutom. So sino nagbibigay ng pangangailangan nila? Yun ay ang Diyos, di ba? Lumako naman tayo sa tao. Nakakita na ba kayo ng mga taong katikat sa kalsada? Di ba, yung mga taong grasa? Bagamat karamihan sa kanila, wala namang hanap buhay, wala naman silang napapagkulan ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Pero nakikita natin, meron pa rin silang pinakain at kahit pa paano nabubuhay pa rin sila. Bakit kaya gano'n? Dahil ang ating Diyos ang nangangalaga sa kanila. Nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Okay? Number 3, dahil sa pag-ibig, tayo ay kanya itinutuwid. No? Sabi gano'n, kaya rin tayo nakakaranas ng tinatawag na pagtutuwid dahil sa tayo ay mahal ng Diyos. Napaka-importante nito. Basahin ko natin yung Hebrews chapter 10 at chapter 12 verse 10. Sabi gano'n, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Alam niyo, ang tunay na pagmamahal ay yung pagmamahal na dumidisiplina. Kaya mapapansin natin, kapag meron na nagagawa tayo ng mali, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung consequence ng mga pagkakamaling ginagawa natin. Bakit kano? Para ituro sa atin ng Diyos o turuan tayo ng Diyos na ang ating ginagawa ay hindi tama. Di ba? Kung tayo ay nakakita ng isang adik dyan sa labas ng kalye at hindi natin siya kamag-anak, wala tayong pakialam sa kanya, di ba? Hindi natin siya sasawayin o sasabihan man lang tapos ginagawa niya. Pero ang Diyos hindi ganun sa atin. Dahil sa tayo ay mahal niya, sa ating ganun, hindi niya hahayaan na tayo ay magpatuloy sa paggawa ng hindi tama. Kaya yung batas na nilikha sa Amerika na bawal mamalo ng mga bata, ng mga anak, eh hindi talaga nakabase sa salita ng Diyos. Bakit gano'n? Paano mo tuturuan yung mga anak mo, di ba, na magiging mabuting tao o mamamayan ng isang bansa kung hindi ka papayagan na paluin o disiplinahin yung anak. Di ba po? At ang Diyos ganyan sa atin. Kaya kung minsan nakakaranas tayo ng mga pagtutuwid na galing sa Panginoon, lalo na may nagagawa tayong mali, dahil sa tayo ay mahal niya. At hindi nais ng Diyos na tayo ay tuloy-tuloy na gumawa ng mali na posibleng magdala sa atin sa kapahamakan. So, number 4, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo natutong umibig. 1 John 4:19, sabi gano'n,
tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam niyo, sa totoo lang, kaya po tayo natututong magmahal o natutong magmahal ng kapwa natin. Yun ay dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine nyo lang kung walang pagmamahal sa puso ng mga tao. Ano na kaya mangyayari sa paligid natin? Atayan na. Walang pag-ibig, di ba? Walang damdamin ng pagmamahal sa kapwa. Di ba? Mangyayari sa atin, wala tayong pakialaman sa isa't isa. Di ba po? Kahit na sabihin mo, may kapitbahay ka na nasulugan at nakakailangan ng iyong tulong, di ba? Hindi mo siya tutulungan. Kasi nga, walang pagmamahal sa puso mo. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ano na po naging epekto nun? Natutuloy tayong magmahal. Di ba? Natutuloy tayong magbigay ng pagmahal sa ating kapwa. So, yun po yung letter P ng salitang Pasko. Yung pong pag-ibig ng Diyos. Ano naman kaya yung letter A? Sino pong makakahula? Letter A sa salitang Pasko. Sige, ako na rin po sasagot. Letter A o sa salitang A sa Pasko is alay o regalo. Makikita natin, no, na sabi nga nun, bago pa man tayo natutong magbigay ng regalo, kay Pasko, ang Diyos unang gumawa nito. Sabi niya sa pinasa natin, kanina sa John 16, gayon ka lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa palataya ay hindi makahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung binigay niya? O anong klase ng regalo yung ibinigay ng Diyos sa atin? Number one, sabi ko naman, ang regalo ng Diyos ay ang pinakamahal sa lahat. Diba? Sino yung ibinigalo niya? Yung kanyang His only begotten Son, o yung kanyang isa bugtong na anak. Tayong mga tao, kapag ka nagbibigay ng regalo, usually, ang pinipili natin yung pinakamura. Diba po? Pag pupunta tayo sa pamilihan para maghanap ng regalo sa opisina natin o mag-anak natin, usually naghahanap tayo ng mura. Diba po? Para pasok sa budget natin. Kasi iniisip natin, pag bumili tayo ng mahal, wala nang matira sa atin. Pero alam niyo kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, kung anong klase ng regalo, yung pinakamahal, yung kanyang karat sa isang anak. Di ba pwede niya namang ibigay yung iba, kunyari, bigyan ka niya ng angel. No? Yun ang kanyang subuin para sa'yo. Pwede niya gawin sa Diyos siya. Pero bakit hindi yun ang kanyang binigay? Kasi ang gusto ng Diyos, iparamdam sa atin kung kaano niya tayo kamahal. No? Kaya ang ibinigay niya ay isang regalo na talagang sobrang mahal na mahal niya. Di ba po? So, tayo, di ba? Kaya ba natin gawin yun para sa kapwa natin? Na magbigay tayo ng isang regalo na sobrang napakamahal at talagang, kumbaga, pinakatatangin natin. Let's say, anak natin mismo. Kasi ang binigay ng Diyos, anak mo eh. Halimbawa, meron kang kamag-anak or kapitbahay na nangangailangan ng kidney. Ano po? Di ba na? Kidney. Kasi yung iyong anak, match dun sa kidney ng kapitbahay mo o yung anak ng kapitbahay mo na nangangailangan nito. Kaya mo kayang ibigay yung kidney ng anak mo para sa kanya? Di ba usually hindi natin kaya gawin? No? Pero ang Diyos, nagawa niya yan. Ibinigay niya yung pinakamahal sa kanya, yung kanyang isa-isang anak na si Kristo. Kaya nga, ang tunay na diwa ng Pasko, kita natin, no, hindi lang yun basta-basta pagkakaroon ng maraming handa kapag Pasko. Ang tunay na kahulugan yan is pagpapamarkas ng Diyos sa atin ng pinakamahal na regalo na kanyang ibinigay
para sa ating lahat. Walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. Okay. Ikalawa, anong klaseng regalo yan? Number 2, ang regalong kailangan nating lahat. Sabi ko ng Hebrews 9:28, gayon din naman, si Kristo hindi lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Alam niyo, sa totoo lang, ito po yung kasagutan. Bakit kaya, sa dinami-dami pa naman ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, yung pang kaisa sa anak niya ang kanyang ibigay o iniregalo. Bakit? Kasi siya naman ang pwedeng tumugon doon sa pangangailangan ng tao. Kasi alam naman natin, lahat tayo, sabi ng Hebrews 9:28, kailangan ng pagkatuko sa kasalanan. No? At ang pwede lang gumawa niyan ay ang isang tao na walang kasalanan. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dahilan, no? Kung bakit siya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil siya ang regalo na kailangan nating lahat. Di ba po? Minsan tayo, kapag nagbibigay ng regalo sa kapwa natin, hindi na tayo nag-iisip. Di ba po? Basta bibigay na lang natin, di ba? Meron tayong nakita sa Divisoria. Ay, maganda ito di ba? Maganda itong damit na to. Tapos, ibinigay niya sa kaibigan niya. Hindi niya na inisip, no? Yung kaibigan niya na binigyan niya ng regalo niyo. Marami palang damit. At puro original pa. Di ba po? So, ano nangyayari? Yung binigay mong regalo, natambak lang. Di ba? Or maaaring ipinagay niya lang. Hindi na ginamit. Bakit? Kasi hindi niya kailangan Ano po? Kaya yung regalo na binigay mo, imbis na mapakinabangan, baka ginawa ng basahan. Kasi marami siyang kapit Pero tayo, hindi gano'n. No? Dahil tayong lahat, kailangan natin ng tagatubos o manunubos. Kaya nasabi sa Hebrews 9:27, inihandog siya ng Diyos para pawiin ang ating mga kasalanan. So, huwag nating isipin na hindi natin kailangan ng Panginoong Jesus. Siya yung regalo na kailangan natin. Kaya siya ibinigay ng Diyos. Dahil walang ibang pwedeng tumubos sa atin, kundi siya lamang. Okay, number 3. Anong klaseng regalo yung ibinigay sa atin ng Diyos? Una, regalong pinakamahal. Ikalawa, regalong kailangan natin. Ikatlo, ito medyo malungkot. Regalong pinakatatanggihan ng lahat. Bagamat yung regalo na yan, siyang pinakamahal at siyang pinakakailangan nating lahat. Siya rin yung regalong pinakatatanggihan ng karamihan. Ano po? Bakit kayo? Hindi ba kapag nag-share kayo ng gospel sa isang kaibigan nyo or isang mag-anak nyo, matapos mong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa kanya, anong gagawin niya? Tatanggihan niya, di ba? Or maaaring hindi niya direktang tatanggihan, pero hindi niya isa katapuso yung sinabi mo. The next day, baka na ibasan ka na niya, di ba po? So ano nangyari doon? Yung regalo na sana, mapapakinabangan niya, which is ang ating Panginoong Jesus, at pinakamahal pa, hindi nila pakinabangan dahil tinanggihan niya. Di ba po? Kaya, alam niyo sa kapaskuhan ito, sa pagdirigaman ito, tandaan natin, ang Diyos nagregalo sa atin. Yun yung kanyang bugtong na anak. At yung regalo na yan, pinakamahal sa lahat. Di ba po? Dahil kaya siya niyang anak. Pero hindi niya inisip yun para sa pagmamahal niya sa atin. Una, ikalawa, yan yung regalong kailangan natin. Kaya dapat na hindi natin tinatanggihan. Di ba po? Pero yung katulad ng sinabi ko kanina, may mga tao sa halip tanggapin, tinatanggihan nila. Halimbawa po, kayo, magbigay kayo ng regalo doon sa kaibigan nyo o doon sa
kapitbahay mo. Yung regalo na yun, nag-ipunan mo pa, di ba? Nag-ipon ka pa ng pera para mabili mo. Ngayon, magmukha ka, ibibigay mo na sa kanya. Pagpapot mo sa kanya ng regalo, imbis na magpasalamat sa sayo, anong ginawa? Di ba? Ay, hindi ko kailangan, tinanggihan niya, no? Hindi ko kailangan niya, ibigay mo lang sa iba. Ano mararamdaman niyo pag gano'n? Hindi po ba masasaktan kayo? Ganyan din ang nangyayari sa Diyos kapag tinatanggihan natin yung regalo na ibinibigay niya sa atin. Kasi ang Diyos, katulad din natin, no? May damdamin. Kung ang tao nagseselos din ang Diyos. Kung ang tao nasasaktan din ang Diyos. Kaya every time na may nag-iiyak sa atin sa isang Bible study or sa isang church service at tumatanggi tayo, hindi yung tao nag-iiyak sa atin ang tinatanggihan natin, kundi ang Diyos mismo. Nagkataon lamang po na magpapasko ngayon at napakita sa atin ng Diyos kung ano ba yung regalo tinatanggihan natin. Every time na tayo ay hindi magpapaunlad sa mga tao nag-i-invite sa atin sa kanyang mga gawain. Sabi gano'n ng Isaiah 53 verse 3. Sabi gano'n, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdala siya ng hapdi at hirap. Wala man lang kumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. So, ganyan po, no? Sabi na Isaiah 53, hindi lang siya hinamak, tinakwil pa siya. No? At sabi, walang kumansin sa kanya. So, minsan, no? Siguro minsan hindi natin sinasadya, akala lang natin yung taong nag-iimbita sa atin ang ating tinatanggihan. Pero sa totoo lang, ginagamit po ng Diyos yun. Pagka ngayon hindi kita sa isang Bible study or nagbibigay ng tract sa inyo, gospel tract, at sa halip na basahin ko, tinatakot ko lang, sa totoo lang, nasasaktan ng Diyos ko. At pinupulpil po ninyo yung sinasabi rito sa Isaiah chapter 53 verse 3. No? Na itinatakot nyo siya at hindi pinapansin. So sa Kapaskuhan ito, sana naman wag na natin gawin ang gano'n, no? Kasi alam naman natin na yung regalo na binibigay sa atin ng Diyos ay siyang pinakamahal. Siyang pinakakailangan natin. Kaya hindi natin dapat tanggihan. Okay po? Number 3, yung pong letter S. Ano pong ibig sabihin ng S sa Pasko? Siyempre, sakripisyo. Sakripisyo. S, letter S, sakripisyo. Anong klaseng sakripisyo? Sabi ko sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, sabi ko nun, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpili pang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kapatayan. Sabi nga na, ano daw yung dinanas ng Panginoon na ano daw yung sakripisyo na dinanas ng Panginoon? Una-una, sabi gano'n, naging alipin siya para sa atin. Bakit po natin sinasabing naging alipin siya? Alam niyo, nung ang Panginoon ay nagsakatawang tao, namuhay siya bilang isang pangkaraniwang manggagawa. Karpentero po siya. So, alam naman yung siguro kung ano yung usual na gawain ng karpentero. Diba? Hindi lahat ng karpentero nakakaranas ng magandang pagtrato sa mga nagpapatuwa sa kanya. Karaniwan, diba? Yung iba nga hindi pa binabayaran or yung iba inaabuso. No? Kunyari, sasabihin ng nagpapatuwa sa'yo, pwede ba gawin mo yung bubungan namin? No? Tapos yung bubungan,
may dinadagdag, pero ang bayan ganun din. No? Kumbaga, parang naging utusan, no? Naging pinakamababa katulad natin. Ngayon, bakit natin sinabing sakripisyo yun para sa kanya? Sabi ng binasa natin, siya ay Diyos. Hindi po ba? Anong sabi? Hinubad niya o iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos at nagsakatawang tao at nabuhay tulad sa isang alipin at naging masunuri hanggang kamatayan sa krus. Biro mo, di ba? Siya yung Diyos na lumikha sa atin. Iniwan niya yun, di ba? Yung, kumbaga, yung nag-enjoy niyang, kumbaga, pag-worship sa kanilang mga angels, di ba? Sinasamba siya doon. Yung iniwan niya yun, di ba? Para lang tayo, ipakita sa atin yung kanyang pagsasakripisyo. Ganun ang pagsasakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Siguro, kung halimbawa tayo, naging isang mayaman, let's say, naging kasing yaman tayo nilusutan, hindi na natin papangarapin pa na bitiwan o ipamigay yung ating mga kayamanan para lang muling maging mahirap. No? Para lang muling maramdaman ng ating kapwa na tayo ay kaisa pa rin nila. Hindi natin kaya gawin yun. Kasi nasabi na tayo sa mga pag-enjoy ng mga magagandang bagay na ating nai-enjoy nung tayo ay mayaman. No? Pero ang Diyos hindi gano'n. Bagamat pwede niyang gawin yun, pwede siyang tumanggi. No? Iba na lang, yung ibang anghel na nagpadala, pwede niyang sabihin yun. Pero hindi niya ginawa yun. Di ba? Para lang ipakita niya na handa siyang magsakripisyo para sa atin. Naging namuhay siya bilang o tulad sa isang alipin. Number 2, anong klaseng sakripisyo? Dumanas ng matinding hirap para sa atin. Ito po, karaniwan, nakikinig lang natin to, yung Hormigig. Ano po? Pero hindi po magkakaroon ng Hormigig kung walang Pasko. Siyempre, kailangan magpapasko muna. Kailangan munang dumating yung paghihirap doon sa Hormigig. No? Kaya nagkaroon ng Pasko. Kasi, tayong mga tao, akala natin natapos lang doon sa Pasko. No? Pero, kaya nagkaroon ng Pasko dahil may misyon ng Panginoon Diyos. Kaya siya ipinanganak dahil may misyon ng Panginoon Diyos. At yun, para siya ay tumanas na matinding hirap para sa atin. Sa Isaiah 53, verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Nakita natin, ano po yung mission ng Panginoong Hesus? Sabi ganon, kailangan niya masugatan, kailangan niya mabugbog para daw saan? Para daw tayo ay gumaling o makatanggap ng kagalingan. Bukod, syempre, para tubusin yung mga kasalanan natin. Hindi ba? So, yun ang isa sa mga sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Ikalawa yan. Ano yung ikatlo? Ikatlo, syempre, alam natin lahat, namatay para sa atin. 1 Corinthians 15, verse 3, sabi gano'n. Unang Korinto 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. So yun yung ikatlong sakripisyong ginawa niya. Una, namuhay siya na parang alipin. Ikalawa, kumana siya ng pangbubugbog, no, panglalatigo, at pangiinsulto sa mga tao para sa atin. Ikatlo, yung pinakamatindi sa lahat, is namatay siya para sa atin. Paano namatay ang Panginoong Hesus? Sino nakakaalam? Paano namatay ang Panginoong Hesus? Pinako sa krus. Ipinako sa krus. Sino nito ang pwedeng magpapako sa krus para sa iba? Kaya niyo yun? Di ba? Wala. Ano na makakagawa niyan, no? Pero ang Panginoong Hesus, ginawa niya yan. Di ba? Para sa atin. Di ba? Yung kanyang pagsasakripisyo ng kanyang sarili para naman sa ikatutubos na atin sa lahat ng mga kasalanan natin. So, yun ang
ikatlo, letter ng Pasko. Una, pag-ibig. Ikalawa, alay o regalo. Ikatlo is yung sakripisyo. At ang ikaapat naman, yung letter K is kapatawaran sa kasalanan. Letter K ng Pasko. Pero itong tanong, bagamat ang Diyos nagpapatawad, pero sino lang ba ang pinatatawad ng Diyos? Lahat ba pinatatawad niya? Sino lang kaya sa tingin ko ang pinatatawad ng Diyos? Sige po, pwede po kayo sumagot. Sino lang? Sino lang? Walang regalo yung hindi magsagot. Sino lang sa tingin niyo ang pinatatawad ng Diyos? Yun. Ang pinatatawad lang ng Diyos ay yung mga nagsisisi. Basahin natin yung Gawa chapter 3 verse 19. Gawa chapter 3 verse 19, sabi ganon, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Maraming tao hindi mapatawad kasi hindi lumingi ng tawad. Ano po? Yung bang dinadaan na lang sa ganito, ay alam niya na yun na humihingi ko ng tawad. Pero alam sa totoo lang, ang paghingi ng tawad, sinasabi yan. Nilalapitan mo yung tao kung nagawa mo ng mali at humihingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ka na pwedeng patawarin hanggang hindi ka humihingi ng tawad. Ganyan din sa Diyos. Bagamat merong kapatawaran sa diwa ng Pasko, pero kung hindi naman tayo humihingi ng tawad sa Diyos, hindi natin makukuha yun. Di ba po? Kasi ang pinatatawag lamang ay yung mga nagsisisi. Okay? Ikalawa, sino yung tumatanggap ng kapatawaran? Sabi ka na nung ikalawa, kapatawaran para sa tumanggap o tumatanggap sa Kanya. Basahin natin yung Gawa, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong kalulukan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat wala ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, para tayo mapatawad, kailangan nating tanggapin, di ba? Ang Panginoong Hesus, sabi rito, na siyang batong kalulukan. Di ba po? Sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan, sabi ka ng verse na to. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon Jesus na siyang tanging pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ipagpatawad ay kaliligtas ng sangkatauhan, hindi ka mapapatawad. Kailangan mo siyang tanggapin. Sabi nga ng John 3:16, di ba? Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang. May kondisyon po di ba? Una sabi, ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, pinatunayan yon sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Di ba? Tapos, ikatlo, meron pong kondisyon. Ano yung kondisyon? Ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Kahit pa sabihin mong nandyan na at ibinigay na yung kanyang anak, nandyan na at namatay na ang kanyang anak para sa kasalanan ng lahat, kung hindi naman natin siya tatanggapin, hindi pa rin tayo makakaranas ng tinatawag na kapatawaran. Ayon doon sa sinabi mismo sa John 3:16. Ikatlo, kapatawaran para sa mga nananatili sa Kanya. Ito, mahalaga rin ito. No? Marami kasing mga tao, tinanggap mo na lang ng Panginoon Di ba? Kailangan mo ng prayer of acceptance. Pero ang tanong, nanatili ba siya sa Panginoon? Di ba? Or pagkatapos ng tumanggap, bumalik na naman siya sa dating pamumuhay. Pagka gano'n, sabi gano'n, hindi ka pwede o hindi pwede na matanggap mo yung papatawaran
Kasi lalabas na peke lang. No? At hindi totoo ang pagpanggap mo sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 10, verse 26 hanggang 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagab na apoy natutupok sa mga kaaway ng Diyos. Maliwanag po yan mga kapatid sa Hebrews 10:26-27. No? Na matapos mong tanggapin o magitin ang katotohanan at patuloy ka pa rin sa pagkakasala o sakit, bumalik ka pa rin sa dating pamumuhay. Anong sabi dito? Wala nang handog. Wala nang handog. Wala nang handog na pwedeng ibigay sa iyo para mapatawad ka pa. Kasi inihandog nyo na yun. Di ba? Yung kanyang anak yun. Ngayon, nung malaman mo, katulad kayo, nalaman na natin. Hello. Dali lang papapalit. Hello. Katulad po ngayon, nalaman na natin, di ba po, na ang Panginoon lang ang tanging paraan para tayo maligtas. Tapos, tinanggihan natin, tinanggap natin sa umpisa, pero after nun, anong ginawa natin? Sabi gano'n, na sinadya pa rin magkasala. Nagbalik pa rin sa dati niya pamumuhay. Di ba po? Ang sabi gano'n, wala nang handog na pwedeng ibigay sa'yo para mapatawad ka pa sa kasalanan mo. Sabi sa verse 27, nakinig po tayo verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagaglag na apoy na tutupok sa mga apoy ng Diyos. Dito po. Kaya po yung verse na 2 Corinthians 5:17, sabi po ron, if anyone be in Christ, he is a creation. No? All things are passing away, behold, all things are become. Ano pong ibig sabihin nun? Kung tunay na tinanggap mo ang Panginoong Isus, naging isa ka ng bagong nilalang. No? Yung dati mong pagkatao, wala na yun. At ang nanatili na lamang, o nasa sayo na lamang, ay yung bagong pagkatao dahil sa pagpanggap mo sa Panginoong Isus. Kaya hindi pwede na after mong pagpin yung katotohanan o mapakinggan ng katotohanan, eh hindi kang babalik sa dati mong pamumuhay. Yun yung context nitong binabasa natin. No? Kasi pag ginawa mo yun, eh wala nang offering, sin-offering para sa'yo. Kasi ibigay na ng action eh. Tayo na yung pinakakawawang tao at ng lupa. Kasi yung pinaka-remedyo, binigay ng Diyos, tinanggihan mo pa, binanula pa natin. Kaya, kung sinasabi natin na tinanggap na natin ang Panginoon, seryosohin po natin yun. No? Huwag natin isipin na isa lamang yung salita na pwede mong kalimutan kinabukasan. Kapag ginawa po natin yun, mangyayari po sa atin, yung sinabi ng Hebrews 10:26-27, na ang nag-iintay na lamang sa iyo ay ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagang na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ituturing kanyang kaaway. Ano po? Kaya hindi po pwede na ang isang tao nagsasabing mananampalataya na siya, nakikita nyo na ganun pa rin ang pamumuhay na ginagawa niya. Kung ano siya, ganun pa rin. Walang nagbabago. Let's say, dati siyang magnanakaw. Diba? Sabi sa Bible, yung mga magnanakaw, huwag lang magnakaw. Diba po? Kung mamamatay tao ka, hindi ka na dapat mamamatay tao. Kasi bago ka nang nilalang eh. Ngayon, pag ginawa mo pa yun, sabi ng Hebrews 10, wala nang offering na maibibigay ng Diyos para sa atin. Kasi naibigay na rin. Kumbaga, pwede natin sabihin, tinanggihan mo yung regalo niya. Ano po? Okay, last na po ito para makakain na po tayo.
Sabi nga kanina, yung letter K is kapatawaran. Letter O, eto na. O is obligasyon. Ano pong obligasyon natin? Siyempre, pag may nagbibigay ng regalo, number one, kunin ang regalo. Yan ang obligasyon mo. Di ba? Hindi naman pwedeng paglalakarin mo yung regalo papunta sa'yo. Di ba? May ibibigay mo regalo. Yung regalo mo, saan pupunta sa'yo naman din yung inukuha. Kailangan mong kunin. Di ba po? Kaya nga sabi sa John 3:16, ulitin ko, kailangan mong manampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, masasayang yung regalo ng Diyos. Yung pinakamahal na regalo ng Diyos, yun yung kanyang anak sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. So kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mong manampalataya sa Kanya. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, wala. Isa lang kasaysayan yung Pasko. O yung pagdating ng kanyang anak dito, yung kapanganakan ng kanyang anak dito, is para lang yung pinikula na taon-taon mo pinanonood o inaantay. No? Sa Pasko nito, siguro may panahon para tanggapin natin sa puso natin yung kaisa-isa pinakamahal na Diyos sa atin. Walang iba kundi yung kanyang anak na siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Yun po ang kailangan natin gawin o ating obligasyon. Ikalawa, syempre, ipamuhay ang tunay na diwa ng Pasko. At tulad ng binasa natin, ang Pasko ay pag-ibig, pag-aalay ng regalo, sakripisyo, kapatawaran sa kasalanan, at pagtulog dito. Dapat, katulad ng ating Panginoon Diyos, bakit pa din sa atin naman ito? Matuto tayong magmahal sa ating kapwa, matuto tayong magsakripisyo para sa ating kapwa. Hindi rin masama ang magbigay tayo ng regalo para natin sa kapwa natin sila. Ika-apat, dapat na magpatawad tayo dahil sabi sa Bible, ang hindi nagpapatawad, hindi rin pinatatawad. No? Kaya kung kayo yung tipo ng tao, hindi marunong magpatawad sa gumagawa ng mali sa inyo, hindi rin kayo pwedeng patawarin ng Diyos. So, yun po, ang ikaw rin yung obligasyon. No? Dapat lahat ng ito ay kailangan natin kunin, tanggapin, para ma-enjoy natin yung regalo na yan ng Diyos sa atin. Yung kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus. Okay po? Okay, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa bagamat Lord ay medyo maingay, still Panginoon, nawa ang iyong mga salita ay patuloy na nakarating malaya sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na sa mga pagkakataong katulad nito na aming ipinagdiriw ang Pasko ito, makita ng bawat isa sa amin ang tunay na kahulugan ng Pasko o tunay na diwa ng Pasko. Yun po ay ang inyong pag-ibig para sa amin, ang inyong pong pag-aalay ng inyong bugtong na anak para sa amin, ang inyong pong sakripisyo para sa aming lahat, at ang kapatawaran na inyong binibigay sa mga nagsisingil dito sa inyo. Tulungan niyo po, Lord, na bilang obligasyon ay aming tanggapin ang lahat ng ito. At ipamuhay namin, Panginoon, sa aming mga puso ang inyong pong mga salita. Maraming pong salamat, Ama, at alam ko po na ang inyong mga salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. Salamat, Ama, sa inyo po lamang lahat ng papulit at samba. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Hindi, kakain na po tayo. Ayusin lang po yung yung ating pagkain. Pwede na Tapos, to, pwede na to,